Hi guys! Good day to everyone. So this is Annie again. So welcome to my channel. So narito po ako ngayon para kayo po ay tulungan kung paano po ang pagpapalipat ng titulo sa inyong pangalan. Isa ito sa pinaka-importanteng hakbang na dapat po ninyong malaman lalo na po kapag kayo po ay nakabili ng titulo o bahay dito sa Pilipinas. Tandaan po natin na dapat tama at maayos ang proseso. So tara po, simulan na po natin. Ano ang mga kailangan dokumento? Bago tayo magsimula sa aktual na proseso, siguraduhin nating kompleto ang mga dokumentong kakailanganin. Narito ang mga dapat nating ihanda. Una, meron tayong deed of sales or deed of donations. Depende kung iyon ay ibinigay or binili. At pangalawa naman ay ang certified true copy na nanggaling sa Registry of Deeds. At ang pangatlo naman ay tax declaration na nanggaling mula sa Assessor's Office at dapat mayroon din pong valid IDs ng buyer at saka ng seller. At ang huli ay ang certificate authorizing registration or yung card ng nagaling mismo sa VIR. So kung kumpleto na po ang lahat ng mga dokumento ito, ay maaari na po nating simulan ang pagpapalipat ng titulo. Mayroon pong 4 na hakbang or step sa pagpapalipat po ng titulo. Ano-ano po yung mga yon? Una po ay dapat ipanotaryo po ninyo ang hawak po ninyong deed of sales o deed of donations. Pangalawa po, dapat po ay pagbayad po kayo ng buwis sa BIR. Pangatlo po ay pagtungo nyo po sa Registry of Deeds. At ang pang-apat po ay pag-update po ng inyong tax declarations. So, ano po yung pinakauna? Dapat po talaga na ipapanotaryo po natin yon. Ipapanotaryo yung deed of sales, deed of donations na hawak po nyo. Saan po? Siyempre po, dapat sa abogado. So kapag panotaryo na po ninyo, ang susunod po ng step ay pupunta po kayo sa BIR. Bakit po? Kasi kailangan nyo pong magbayad po ng capital gains tax at saka yung documentary stamp. Pag nakapagbayad na po kayo noon, siguraduhin po ninyo na kayo po ay makakahingi ng copy po ng certificate authorizing registration card sa BIR. Kapag nabayaran nyo na po yun, susunod po ninyo, magpunta po kayo sa Registry of Deeds. Bakit po? Dapat po yung mga papers o documents nang galing sa BIR, sa mga documents po na mga hawak-hawak po ninyo, is i-proceed po ninyo yun sa Registry of Deeds para po ma-transfer na po sa inyong ang titulo na hawak ninyo. Kapag may bago na po kayong titulo, kailangan nyo din pong i-update yung inyong tax declarations para po sa bagong inyong amilya na sinakailangan. So, yun lang po yung mga 4 po na hakbang para po ma-transfer po sa inyo ang nabili po ninyong titulo. May mga ilang issue po na pagkakaalintala pagka kayo po ay nagpapalipat ng inyong titulo. 3 po yun. Ang una po ay ang fake or full tithing, or minsan nga po 3 pa may nagiging case po na gano'n sa mga titulo. Ano po ang inyong dapat gawin? I-double check nyo po iyon sa Registry of Deeds. Lagi po iyon kapag kayo po ay nakabili. Make sure po na pumunta po kayo sa Registry of Deeds at humingi po kayo ng certified true copy na totoo po talaga yung title na yun. Kasi nagiging cost po talaga yun ng cost ng fake or baka po ay minsan doon po ay mayroong utang pa na may naka-annotates o kaya hindi po pala totoo. Ganon. Ginawa lang siya. Ayan. And then pangalawa po ay siguraduhin po ninyo na bayad na din po sa tax. Kasi kapag hindi din po yun, mamaalintala na naman po kayo. Make sure po talaga na kailangan bayad po kayo sa tax. Yan. And then yung lastly po is, lagi po ninyong i-double check yung mga documents. Dapat po kompleto. Kasi pagkakulang po talaga, lalo-lalo na po sa mga government agency, dapat po talaga, pag pumunta po kayo sa kanilang opisina, sa BIR, sa Registry of Deeds, or any government, sa LGU po, dapat po kompleto. Kasi pagka hindi po yun kompleto, babalik na naman po ulit kayo. Ganyan, tapos sasabihin din po nila kung ano mga requirements. Yun. So, make sure po na dapat kompleto po yun. So, para po maiwasan ang mga ganung bagay, yung paulit-ulit na tatagalan, so make sure po na kompleto at walang problema. Okay po? So, bibigyan ko po kayo ng tips para po mapabilis o mapadali po ang pagpapalipat po ninyo ng titulo. Kailangan po dapat na mayroon or gumamit po kayo ng real estate agent o abogado na magtuturo po sa iyo o mag-guide po kung ano po ang inyong dapat gawin. Ayan. And then, wag na wag po kayo magmamadali. Gusto po ba natin agad-agad na
Huwag po tayo magmamadali agad. Siguraduhin po natin ang legalidad ng bibilhin nating titulo. Yan. Yun po ang mga tips. Lagi po natin magkaroon po tayo ng double checking. Ika nga, sabi ko po nung una, di ba, kailangan po i-verify o kailangan nyo pong pumunta sa Registry of Deeds, humingi po kayo ng certified true copy mismo ng titulong hawak po ninyo. Kung hawak po yung titulo na yun, pumunta po kayo doon para po ma-verify. Kasi nga po, nabili po ninyo. Tapos kailangan po, dalhin nyo po yung IDs ninyo. And then, yung proof na kayo po ay nakabili po talaga noon. Kasi hindi po basta-basta hindi na po basta-basta ngayon makakahingi po ng certified true copy sa registry unless kayo po yung mismong may-ari. And then, yung last po is make sure po na updated po ang mga documents na dadalhin po ninyo sa BIR at saka sa Registry of Deeds. So, yun po ang mga tips na kailangan nyo pong malaman. Okay? Para po mapabilis at mapaagap o mapadali ang pagpapalipat po ng titulo sa inyong pangalan. Kung may tanong po kayo, ilagay nyo po dyan sa baba, mag-comments po kayo, and wag na wag po ninyong kakalimutan mag-likes, subscribes, and shares, of course. And so, para po sa mga real estate tips, okay, sa mga susunod po. So, muli, maraming salamat po sa panonood. Bye po, and have a nice day, everyone.